Hahaha, ito na naman ang isa na hindi takot sa kamatayan. Pinadalhan niya rin ako ng killer beauty. Papatayin kita hanggang mamatay. Sir, iligtas niyo po ako. Ang mundo ay walang hanggan. Shenkun sword technique. Bluff. Panoorin mong sinira ko ang iyong forma sayon. Ang Diyos na may puso at lupa ay kalooban ng Diyos. Saan man dama po ang mga kamay ng mga Diyos, ang kasamaan ay namamalagi. Pera ng asawa. Hahaha. How dare you joke with me about such a delikadong sitwasyon? Alagaan ang aking kaluluwa ng iyong katotohanan. Matagal-tagal na rin simula noong nagkaroon ako ng malapit na kaibigan para makabawi. Ang kailangan lang nating gawin ay gumamit ng trick. Mga pagbabago sa likas na pamumuno ng Jotian at ang pagbabago ng Jotian. Ako ay isang hari at hindi maaaring magkaroon ng pangalan. Ito ang pagbubukas ng account. Ikaw ang Angel Queen ng Longhu Mountain. Sa ngalan ng Merito, takpan ng kwelyo araw ng linggo. Si Lizzie ay kumakain at nagsasanay sa iyo. Ang Dharma Horse ay tinatawag na Destiny. Aling sasakyan ang hindi makakapareha sa mukha ng multo na Daoist na pari? Madali siyang natamba sa lupa ng mukha ng multo na Daoist na pari. Nagsusuka ng dugo, kapag ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang thread. Biglang may nahulog na babae mula sa langit. Nakita kong pinupunasan niya ang kutsilyo niya. Itumba ang Daoist na pari na may mahusay na kasanayan sa martial arts. Tumalikod at lumakad papunta sa lalaki para tulungan itong tumayo. Master Yaru. Hindi mo talaga ako kilala. Young Master. Hindi ikaw si Yaru. Oh, ikaw ang kapatid na tumawag sa akin 3 taon na ang nakakaraan. Huli na si Young Master Yecheng para iligtas siya. Mangyaring parusahan ako, guro. Ye Kiao, sinabi yun ng aking lolo noon. Ang kaluluwang itinatawag ko ay hindi sa akin. Pwede mo bang sabihin sa akin? Kaninong kaluluwa ito sa aking katawan? Ang kaluluwa sa iyong katawan. Ito ay si Zhang Xuanlong, ang Young Master ng Longhu Mountain. Zhang Xuanling. Ano ba ang nangyayari? Nagsimula ang bagay na ito 10 taon na ang nakararaan. 10 taon na ang nakalilipas, ang 8 pangunahing sekta ay naghimagsik. Kabkuban ng Tianxi Mansion. Naisulat na nila ang dance kibi sa iyong master ng maaga. Pagkatapos mong malason, naging master ka agad ng 8 universidad. Sa wakas ay namatay sa Longhu Mountain. Ang iyong kaluluwa ay lumuha sa huling sandali. Hayaan akong tulungan kang mahanap ang tamang reklamo. Una, nakatagpo ako ng isang windfall na kinakalkula ng tadhana. Kaya ayon, binura ko ang iyong alaala. Natatakot ako na lumaki ang mga tao mula sa 8 Great Mysteries. Ngayon ay lumaki ka na. Muntik na akong makasama sa katawan mong Chencheng. Panahon na para maghiganti tayo sa mga taga-Xuanman. Well, napakalakas ko ba noon? Siyempre, isa kang isang beses sa isang siglong henyo mula sa Longhu Mountain. Noong teenager ako, napagtanto ko ang kayamanan at kababalaghan ng mundo. Ang 8 sekta ay ayaw mong supulin. Kaya naman gumamit ako ng mga kasuklam-suklam na paraan para mawala ka. Ano ang sinabi ko? Bakit ko alam ang mga librong iyon tungkol sa Kaiman at Bagwa sa sandaling nabasa ko ang mga ito? Ang Fu Chi Men ay nagtuturo din sa sarili ng walang guro. Ito pala ay lahat ng mga alaala sa aking nakaraang buhay. Master, ang iyong katawan ay masyadong mahina. Hindi ko talaga kayang isipin na simulan mo ang isang makapangyarihang pamamaraan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon mo lang binuksan ang kamenpan. Nagsimula siyang magsuka ng dugo pagkatapos lamang magbukas ng ilang account. Ito ay civil affairs. Kung gayon, gaano karaming mga kakaibang bagay ang maaari kong mabuksan sa aking nakaraang buhay. Takpan at ulan, lahat kasama. Hindi ba masyadong exaggerated yon? Di ba halos parang Diyos yon? Huwag mag-alala, hanggat handa kang nasa camera. Siguradong mababawi mo ang iyong kakayahan, tama ba? Bago siya namatay, gumamit si Li Changfen ng isang lihim na pagbitay upang hulaan ang iyong kapalaran. Lumabas sa tuktok ng iyong ulo para sa paglilinang. Nahanap mo na ba? Tuktok ng bungok. Sinasabi mo bang tama si Miss Wang? Ang iyong kasalukuyang paglilinang ay nananatili pa rin sa likod ng isang makina. Umakyat ng paisa-isa, maaari lamang itong palamutihan kasama ng bubong. Sa pamamagitan lamang ng iyong kapangyarihan maaari kang maging palaging mabait. Young Master, ito ang kayamanan ng Longhu Mountain. Hindi sapat ang posture ko. Kailangan mong mag-practice malapit sa iyon. Ibig mong sabihin kailangan kong magsanay ng dobleng paglilinang kasama si Miss Wang. Maaari ko bang sanayin ang pinakamataas na kasanayang ito? Oras na ngayon. Ang huling beses na ginamit mo ang Rich Magic Spell. Iniulat sa buong bansa matapos nanok. Naghihinala na sila sa'yo. Nasa host stage ka pa. Ang binuksan na Kaiman Disc ay hindi maaaring ibenta. At wala akong pamilyang steel technician. Mababa rin ang kapangyarihan. Kung dumating si Xuanman upang patayin siya kapag siya ay namatay, dapat insecure ka. Kaya naman wala akong choice kundi manghula. Palagi ka bang nagtatago sa loob ng Xuanman? Oo, gusto kong malaman ang katotohanan para sa iyo. Alamin kung sino ang nagplano ng kontrabida sa Xuanman noon. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Dapat kang maging maingat sa hinaharap.
Umaga-umaga. Buti na lang buhay ka pa. Akala ko patay ka na. Huwag mag-alala, mayroon akong abo ni Lilian. Nawalan ng kaluluwa ang mabahong daos na pari na iyon. Sirain ang formation. Oo nga pala, nasaan ang babaeng multo na nakaputi? Mabilis kang pumunta. Paglabas ko, hahabulin ko lahat para sa'yo. Hindi ako aalis kung galit ako. Kung mamatay siya, mamamatay ako kasama ng kapatid ko. Pumunta ka kay Lola, kung kontrolado ka ng asawa ng iba. Ikaw ay pinilit na masahihin ka sa loob ng libu-libong taon. Mas mabuting magtanong kaysa mamatay. Bakit itataya ang iyong buhay para iligtas niya tayo? Hindi ako papayag na mahuli ka niya. Hindi makaalis ng mabilis. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko alam. Pagkagising ko mag-isa na lang ako sa sasakyan. Hindi ko rin alam kung saan ka nagpunta. Nakita ko. Dapat ay pumunta siya upang iligtas ang kanyang mga kapatid na babae. Heto na, ang kaluluwa ng babaeng multo na nagtataglay ni Wang Tianyang. Balik tayo dali. Kahit gaano pa katagal, hindi na makakatagal pa si Wang Tian. Katawan at buto bilang matchmaker. Kaluluwa bilang gabay. Maraming salamat, Ginoong Gentleman, sa iyong dakilang kabaitan. Hindi nakakalimutan ni Liu Yan ng anuman. Nalutas ko na ang matandang iyon. Kasama ang iyong 35 kapatid na babae. Sila rin ay muling nagkatawang tao at nalis. Ikaw na ang bahala ngayon. Napakahusay, napakahusay. Sa wakas natapos na rin ang 1,000 taon ng pagdurusa. Kapag nakarating ka sa Underworld, magse-set up ako ng longevity tablet para sa iyo. Araw-araw na pag-aalay ng insenso. Naway mabuhay ka ng mahabang buhay. Salamat sa iyo, Master. Kung magkikita tayong muli balang araw. Kung ikaw ay naninigarilyo, ikaw ay gagantimpalaan ng malaking kabaitan. Ano bang problema ko? Araw na. Gising ako, gising ka. Wala na si Lilian at nagbago ang iyong kapalaran. Paano ko gugugol ang natitirang bahagi ng aking buhay ng mapayapa? Umalis si Lilian, sinabi ko sa kanya na bumalik, Hayaan mo siyang bumalik. Oh, aking malaking anak, ikaw ay mabuti. Ngunit ang iyong ina ay nagpapahirap sa akin sa kamatayan. Ayokong umalis si Lilian. Sandali, ang brat na yon. Ibalik mo sa akin si Lilian. Kung gusto mong pangalagaan ang iyong munting buhay, ito ay si Master Li. Ibinalik kita mula sa impyerno. Nasa katawan mo si Lilian. Hindi na garantisado ang iyong buhay. Mamatay na lang. Anyway, walang saysay ang buhay ko kung wala si Lilian. Gusto ko si Lilian. Okay, Mr. Wang. Anong ginagawa mo sa anak mo? Ang lakas ng loob mong hawakan siya. Hindi ako tapos sa iyo mag-isa. Okay, Mr. Wang. Si Tianyang ay may malalim na damdamin para kay Liu Yan. Kung tutusin, 10 taon na siyang pinoprotektahan ni Liu Yan. Hayaan siyang makaligtas sa sakuna sa kanyang buhay. Si Liu Yan ay maaari ding ituring bilang tagapagbigay ng iyong pamilya, Wang. Oo. Si Liu Yan talaga ang benefactor ng aming pamilya, Wang. Oo, ang aking mungkahi. Ang iyong pamilyang Wang ay nag-set up ng insenso na ranggo para kay Liu Yan. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng insenso na dadalhin sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Maaari ka ring magnakaw sa isang mabuting pamilya. Okay, uutusan ko ang isang tao na pumunta kay Liu Yan ngayon. Iset up ang rangkang ng insenso. Gawin natin ito ayon sa mga detalye ng asawa ng pamilya naming Wang. Hahaha, nasiyahan ka na ba ngayon? Oh, hey, Master Li, hey. Ikaw ay tunay na isang mahusay na benefactor sa aming pamilya, Wang. Tingnan mo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Salamat na lang sa bibig mo. Gumawa ng mga praktikal na aksyon ng mabilis. Hay naku, tingnan mo utak ko, Oy, guro, kunin mo itong card. May reward na 100 milyon dito. Bilang karagdagan, isa itong single family villa sa Genteng Tiaingong. Maaari kang manirahan kahit saan mo gusto. Kunin mo ito. Master Li, bakit napakaliit ng iniisip mo? Walang problema. Bibigyan kita ng isa pang 5% na bahagi ng kumpanya. Ang konserbatibong kita na ito ay 200 milyon sa isang taon. Dad, tanga ka ba? Ang batang ito ay hindi pa masyadong bata. Tinakat niya ang isang mayamang tulad mo. Tama si Mr. Wang. Isa akong country boy. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking pera. Wala talaga akong lakas ng loob na kunin. Oh Master Li, kunin mo na. Paano naman ako? Walang ibang kakayahan. Kikita ako, Ibigay mo na lang ito. Nawalan ako ng pera sa loob ng ilang buwan, Oo. Hawak ni Master Li ang ksen ng villa sa Genteng Tiaingong. Nagayos din ako ng maglilinis. Maaari kang manatili anumang oras. Oh, tama. Ang pinansyal na suporta ng aking anak ay salamat sa iyong nagaliligtas buhay na biyaya. Kung hindi, hayaan mong tanggapin kanya bilang kanyang ninong. Maaari din itong panatilihing ligtas siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ninong. Kasing laki ko ba itong batang ito?
Ano ang alam mo? Ito si Master Li. Maaaring maabot ng Dharma ang langit. Hey. Ang edad sa mundong ito ay wala, habang nandito ang mga magulang. Bilusin mo at kilalanin mo ang iyong ninong. Jiwang. Hindi ko talaga kaya. Oh Master Li. Walang anuman. Matatanggap ka ba ni tiyan niya bilang ninong ko? Blessing niya yun haha. Kautaw hanggang sa dulo ng mundo. Oh, bilusin mo. Nang makilala ni tiyan niya ang kanyang ninong, kinikilala niya ang kanyang tagapagtaguyod. Sa Master Li, magiging mapayapa at maayos ang iyong buhay. Hindi kita nakikilala. Gusto mo ba akong makilala? Huhulihin kita, bastard. Okay, pagkatapos dahil may kapalaran. Tatanggapin kita bilang aking alagad. Mula ngayon, ikaw ang aking alagad ng tadhana. Paano mahulaan ng tadhana? Handa ka talagang turuan ako kung paano gumawa ng hexagrams. Depende ito sa iyong mga kwalifikasyon. Nandito na si Master. Mangyaring magbigay ng respeto sa aking alagad. Disipulo, ano pa ang inaalala mo? Master, sinabi sa akin ni Liu Yan ang lahat ng pumasok siya sa aking katawan. Hindi ako naniniwala na ang pagiging 10 taong gulang ay ang aking kapalaran. Pero habang tumatagal, ang kamatayan kung nagkataon ay nakatulong sa akin na maiwasan ng maraming sakuna. Sa nakalipas na 10 taon, nakipag-ugnayan ako sa Love din ako ng malalim. Ang babaeng ito mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Isang malabong sulyap, sanhi at bunga. Ang kamalasan ni Foxy, tadhana ang nagtatakda nito. Oo, nang maglaon, ilang beses akong nagkaroon ng pagkakataon na mag-request sa akin. Gusto daw niyang bumalik sa lugar na iyon. Pero ayoko. At gumawa ng mga pagbabanta. Kung aalis siya, naglakas loob akong magpakamatay. Hindi ba pwedeng mag-asawa sila? Pagkatapos ay mamatay, matandang lalaki na sama-samang lumalaban Hindi ko inaasahan iyon. Napaka-infatuated mong tao pa rin. Pero sa huli, sumuko ako. Ngayon si Liu Yan ay muling nagkatawang tao kasama si Tung Fei. Guro, sa tingin mo ba may pagkakataon akong makatagpo muli ng mga tao? Tila ito ang dahilan kung bakit handa mo akong sambahin bilang iyong guro. Ang totoo kong mga iniisip, wala talaga akong may tatago kay Master. Okay, kunin mo itong kopya. Sana may matutunan ka pag nakita kita ulit. Kalkulahin ang direksyon ng muling pagkakatawang tao ni Liu Yan. Salamat pala Master, na ako at si Yaru ay magkasintahan. Ikaw at siya ay muling magkasundo. Huwag kang mag-alala, Master. How dare I live ito my mistress. Nais ko sa iyo at sa iyong asawa ng isang maligayang pagsasama sa loob ng 100 taon. Maaga mga anak ng anak. Tatay. Master Li, mukhang naayos na ang lahat ha. Lahat ay nalutas. Master Li, kahit na ikaw ay isang dalubhasa, ngunit sinisira ang kasal ng aking anak na babae. Kailangan pa nating pag-usapan itong mabuti. Siyempre pananagutan ko si Uncle Wang. Hindi ko alam kung payag si Uncle Wang. Ipapakasal sa akin si Yaru. Good boy, ito na ang hinihintay ko. Si Master Li ay maaaring maging manugang ko. Iyan ang aking royal blessing. Ha. Bakit nandito pa sila? Paano kung ayaw mo? Kung hindi man ay kalimutan ito. Hayaan ang bagay na ito. Tatay, kayo. Alam mo kung paano ako ay bully. It's settled na okay lang. Ngunit para makapag-asawa, kailangan mo ng bahay. Nagkataon lang na nasa Lisui Bay ang royal family namin. May bakanteng villa. Pwede ka munang tumira doon, Huang Baobao. Hindi na kailangan ng bahay. Mayroon ng isang pares. Ngayon lang inilipat ni Wang Hangwei ang villa sa Yunding Tia Ingong. Bilang gantimpala, ibinigay ito sa akin. Ang kalangitan sa itaas ng Yunding ay ang buong kabisera ng lungsod. Pinakamahusay na lokasyon. Ang bahay ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. May date ba kayong dalawa? Gusto naming makita ang villa sa langit. Oy, kailangan mo bang tumingin sa almanac bago lumabas pagkatapos ng araw? Kalimutan mo na, bakit hindi mo ubusin ang iyong sarili hanggang sa mamatay? Kung tutusin, ang mga ganyang tao ay nasa minorya. Mabuhay ka lang ng maayos. Asawa, tingnan natin ang silid ng kasal. Hindi ko pa natatanggap ang certificate, sobrang curious at nakakainis. Wow ang luho. Ang bahay ko sa baryo ay parang doghouse kumpara dito. Asawa, sa tingin mo ba ito na ba talaga ang magiging tahanan natin mula ngayon? Ang lugar na ito ang magiging tahanan natin mula ngayon. Kung nakikita ko ngayon ni Lolo, siguradong matutuwa ako. Asawa, ano ang nangyayari sa'yo? Hindi, mayroong masyadong maraming espiritual na enerhiya dito. Napukaw ang panloob na galit at marahas na galit. Yeluo, nagbabantay ka sa labas. Walang pwedeng lumapit at mangistorbo sa akin, okay? Tanging kusa, hinanap ni Jubali ang magandang tanawin at hiniling sa espiritong bilanggo na buksan ang kakaibang pinto. Bukas ang 8 gate sa chessboard. Lumikha ng perpektong pagsasama para sa iyo. Ang huli lang sa Danjia.
Alisin ang baluti at samantalahin ang bakal upang mapanalunan ng hindi kilalang isa sa isang suntok. Isang pangkalahatang ideya ng linggo. Tanggalin mo ang iyong baluti at bumalik sa bahay. Bakit? Paano kaya? Totoo bang hindi ka makakapasa sa pagsubok kung magsisinungaling ka sa akin? Mukhang tama ang sinabi mo. Masyadong mahina ang katawan ko. Walang paraan na makatiis ako sa lakas ng isang mataas na antas ng kasanayan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Yung nauna ko, parang ngayon lang siya nagkasakit. Hindi ka naman marunong magkaroon ng apoy, di ba? Ikaw ba si Miss Dragon King? Ikaw ay. Ako ang kasosyo ni Mr. Wang sa negosyo. Sa halong autien, ikaw ang boss ng dragon. Anong hinahanap mo, sir? Ito ay isang bagay. Kung hindi ka sa amin, hindi ako magpapaikot-ikot. Miss Wang, may kaunting problema ako sa negosyo ko. Gusto kong humingi ng tulong sa iyong amo. Nagmamadali ba sina Miss Pan at Wang na ibalik ang mga produkto? Nagmamadali ka ba? Pagkatapos ay maghintay ng ilang sandali habang ako ay pumasok at tumingin. Sige, salamat. Mga bituin. Anong problema mo, Xing Chen? Anong nangyari kay Xing Chen? Ayos lang, sabik pa rin siya sa tagumpay noong nagpa-practice siya ngayon lang. Sa hindi inaasahan, na humaling akong umupo sa apoy. Ngayon lumalaban ako para sa'yo. Hindi ko pa naiisip, sa sandaling ikasal ka, magiging walang kwenta kang tao. Bakit ganito? Mr. Zhao, pumunta tayo sa ospital para magtrabaho. Hindi kayang gamutin ng ospital ang mga sugat ko. Ganito gawin Yaru, actually hindi ko sinabi sa'yo. Ikaw ang nakatadhana kong loading. Inayos ng Diyos na magkita tayo. Ngayon basta iligtas mo ko. Hindi mahalaga kung ano ang iyong resulta. Ni ayaw kong masaktan ka. Ano ang laging? Iyan ay isang taong nagsasagawa ng Taoismo. Ang katawan ng taong naaayon sa kapalaran. Gumawa ng mga pandagdag sa pananalapi upang mapabuti ang iyong mga kasanayan sa mahika. Pandagdag sa pananalapi. Ibig mong sabihin, tama. Ito ay hinatyang na bumubuo sa double break. Oh, sinabi mo sa akin kanina. Hindi ba ito ready-made? Ang mga magsasaka ay nanganganib na lumayo ng labis. Ano ang ginagawa mo sa lahat ng pagsisikap na iyon? Pero nako, wala na. Ikakasal na kami kahit papano. Sa puso ko, matagal na akong sayo. Tanggalin natin lahat ng damit natin at sama-sama tayong magdekorasyon. Gusto mo bang isipin muli? Oh, ano ang iniisip mo? Madalas akong kumuha ng pagsusulit at pinagsama-sama. Gawin muna natin iyon at pagkatapos ay pag-usapan ito. Oh, bakit hindi lumalabas itong si Miss Wang? Ayaw ba akong makita ni Master Lee? Paano kung diretso tayong pumasok? Paano ito magagawa? Paano kung magalit si Master Lee? Bakit? Bakit? Magkaroon ng negosyo. Hindi magandang maging palaban. Nasa panganib ba si Master Lee?